So, kumusta mga boss? So, welcome back na naman sa pinabagong video natin. So, siyempre, as usual, summer ngayon. So, aircon na yung topic natin ngayon. So, direct to the point kaagad tayo. So, yung i-discuss ko ngayon is yung bagong modelo ni LG na window type inverter. So, naglabas sila ngayon ng bagong window type aircon inverter, which is ito na yung compact size nila ngayon. Kasi although before meron sila LG ng window type horsepower na aircon, yung nga lang, mas malaki yung sukat niya. Kaya ayun, sa mga sa condo nakatira, hindi sila makapag-purchase ng LG kasi malaki. And then yung may mga existing na butas na compact yung size ng aircon nila before, so hindi sila makapag-purchase ng LG aircon. So ayun, so solve na yung case natin regarding dyan. So naglabas na si LG ng bagong-bagong modelo ng window type inverter aircon na compact. So pasok na pasok to or condo and then sa mga existing yung nasukat dati. So ayun, so yung modelong uunahin natin, dalawang modelo kasi to, isang 0.8 and then 1 horsepower. And take note lang, sobrang ganda ng presyo nito, pangmasa talaga. Kaya malamang sa malamang is bibili kayo kasi syempre LG na yan. So pagdating usapang LG, alam na natin sa aircon ngayon is kilalang kilala sila. So yun, unahin natin yung modelo niya is yung LA080 ENT. So yun yung 0.8 horsepower nila. So yung mga 15 square meter below na capacity ng area. So pwede nyo itong gamitin. Tapos compact size pa siya. Yung advantage niya is naka R32 refrigerant na. So fast cooling na, matipid sa kuryente. Pero yung kaibahan nito sa luma nila is hindi siya dual inverter compressor. So inverter compressor lang siya. Since yung presyo kasi, sasabihin ko mamaya, is panalong-panalo. Pero kahit ordinary inverter compressor lang siya, sobrang baba rin niya sa consumption. So yung 0.8 horsepower, yung kanyang cooling capacity is naglalaro ng 800 watts. So pasok pa rin yon sa 0.8. Actually, mababa yon, so maganda yon. And then yung kanyang cooling capacity is 2.64. Tapos, yung maganda dito is yung monthly energy consumption niya. So, alam naman natin, once na nagdi-discuss ako ng aircon, is binabanggit ko kung magkano yung monthly estimated consumption. So, kung 57.00 lang yung monthly energy consumption nito, so ita-times mo lang to sa per kilowatts. So, yung computation kasi ng per kilowatts is 13 per kilowatt. So, yung gagawin nyo, 57 times 13. So, yung magiging monthly consumption nito is nasa 741 pesos lang. Gagamitin mo na to ng 9 hours. Sa 9 hours na paggamit mo ng yung LG 0.8, yung bagong modelo na to. So, nakakompute na siya sa 13 pesos per kilowatt and then 9 hours na paggamit. Tapos, sa loob siya ng 31 days. So, 741 pesos lang. So, ganun lang siya kababa. Actually, nag-research na ako sa mga ibang brand. Mababa talaga siya. Actually, siya yung pinakamababa. So, ayun, yung kanyang SRP is 20,998 lang. Tapos, discounted nito is nasa 19,998. So, ganun siya kamura. Mantakin nyo, LG brand na yan. Tapos, 19,998. Meron ka ng inverter aircon na sobrang tipid sa kuryente. So, saan nga ba ito mabibili? So, ngayon, as of now, mabibili mo siya kay Avinson. Yun pa lang yung available ng mga authorized dealer na LG na pwede nyo pagbilhan ng ganitong modelo. Pwede nyo akong i-message dito sa comment section kung saan. And then baka meron pa kayo makuha discount. So yun, moving forward for the 1 horsepower ng LG na to, yung model naman niya is LA100 ENT. Same ng sukat, 14 by 18, compact. So gaya ng nasabi ko, pasok na pasok to sa mga sukat nyo before. So, ayun, yung wattage neto is nasa 1,030 watts lang. So, sobrang baba niya. So, napakagandang watts. And then, yung kanyang cooling capacity naman is pumapalo lang ng 3.00. So, yun siya. And then, yung kanyang monthly energy consumption is 64.20 lang. So, ganun lang siya kababa. So, gaya nga ng sabi ko, 64.20, ita-times mo lang siya ng 13. So, ang kalalabasan nito is 834 pesos. So, ganun lang siya kababa sa isang buong buwan na paggamit mo ng modelo na to. And then, syempre, same pa rin kung sa specs, wala naman itong masyadong specs. Ordinary inverter compressor and then
gumagamit siya ng R32 refrigerant. So, alam naman natin pagka R32 is friendly yan sa environment natin. Then, fast cooling siya na refrigerant, kaya mas matipid talaga to sa kuryente. Yung design nito, ito, gaya na pinapakita ko dito sa screen, yan yung design niya. So, top discharge siya. So, ngayon kasi yung mga bagong design ng aircon is commonly mga top discharge na kasi mas malakas kasi magpalamig. The same time, meron din siyang remote and then timer and then yung mode. So, ganun. Napakasimple lang niya and then sobrang baba sa power consumption. So, yun. Actually, kahit hindi na kayo magtanong, compare, kaysa naman bibili kayo ng mga Chinese brand yan, di ba? So, ito na, yung pagkakataon yung magagamit ng branded na aircon na sobrang baba sa power consumption. And then, sobrang mura. So, yan, yung kanyang SRP is 22,998 and then pagka-cash, makukuha mo siya ng 21,990. So, 1,000 difference siya sa 0.8. So, ayun. So, available ito ngayon sa market. Actually, may mga benta na nito sa LG. Sobrang dami na. So, kakalabas lang to, wala pang isang buwan. So, ano pang inaantay nyo? Punta na kayo kay Anson lang and then kay Abinson. So, doon pa lang siya available. So, yun lang. So, napakadili lang vlog natin. Nag-share lang ako ng bagong modelo nila. So, yun. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. And hit mo na rin yung notification bell para laging update sa mga video na aking gagawin. Yun lamang. Peace out!